Gapang agi ang boyfriend ko. Dear DJ Cory, may karelasyon nga agi ang nobyo ko. Do gusto ko mamuyayaw. Do gusto ko siya kugun. Pero ara ako sa sitwasyon nga wala ako sang may mahimo. Itago ako sa ngalan nga Gail. Dugay na kami nga magkarelasyon sang boyfriend ko. Thoughtful, caring, kag sweet ang boyfriend ko. Guwapo, kag mabuot man. Ako naman, sobra ka caring and understanding sa iya. Palangga ko gid siya. Wala ko ginahakwat ang akon kaugalingon nga bangko ha, pero mahambal ko nga tanan nga qualities nga ginapangita sang isa ka lalaki sa babayi, ara na siguro sa akon. May tawag ako sa boyfriend ko. Luli. As in, lulubog, lilitaw. Naobserbahan ko nga every time nga may mabaton siya nga text, halin sa tita niya ko no, gulpi lang siya nagkakadula. I mean, nagalisensya siya sa tunga-tunga sa mga lakat kag dates namon nga kinahanglan niya ko no maglakat. Rason niya, ang tita niya ko no, may sakit. Gani dapat permi ara lang siya sa tupad niya. Kinahanglan niya kuno kadtuan agad-agad. Siyempre nagakatingala ako kay hindi lang talag sa nagakatabo ina kag ang tita nga ginahambal niya. Never ko pa na-meet. Pero ginbali wala ako lang ang mga palamangkutanon sa akon nga huna-huna. Kaysa pinsar ko, basi wala pa siya time nga ipakilala ako sa iban ng mga paryente niya. Isa ka adlaw samtang ara kami sa mall, naka-receive na naman siya sang isa ka text. Kag naglisensya siya sa akon nga upda niya kuno ang tita niya kay nag-grocery kag damo ang dala. Ara kami sadto sa isa ka mall sa Ledesma. Naglakat siya. Nagdali-dali gid siya pakadto kuno sa tita niya. Wala gani na mention kung diin nga grocery. Pero wala siya kabalo nga ginsundan ko siya. Pagkatapos niya ko nga ginbayaan sa mall. Grabe. Do mabugto man ang ginhawa ko kalaga sa iya. Wala ko siya ginhalinan sang tulok. Napataksi pa ako nga wala sa oras. Nagsakay siya sa jeep. Wala niya gid ako makita ang nagasunod sa iya. Tungod busy siya sa cellphone niya. Oh, di ba? Katingalahan, di ba? Dugay-dugay nakita ko siyang nanaog sa atubang sang atrium. Nanaog man ako sa taxi sa Casa Plaza Dampe. Tapos, dali-dali kong nagsunod sa iya kag nakita ko siya nga nagsulod sa grocery store. Masulod pa lang ko tani, isang hinali lang nagdala ko gid ang mata ko sa nakita ko. Nagbeso siya kag nagkupo sa isa ka lalaki nga naka-antipara. May highlights ang buhok kag maputi. Nagbeso siya kag nagkupo sa isa ka agi. Sa pinsar ko, ini bala ang tita nga ginahambal niya? Lain ang dalagan sa pinsar ko. Balaan ko sa kaugalingon ko nga hindi pang tita ang hakos kag beso nga ato. Pagkatapos bayad, nakita ko nga ginpang bit-bit niya na ang ginpang grocery sang bading. Ginsundan ko pagid sila pakadto sa parking area. Nagsakay sila sa isa ka itom nga salakyan. Ginhatag sang bading ang yabi sang salakyan sa iya. Nagpungko siya sa driver's seat. Maayo lang wala niya gihapon ako makita. Nagpalipod ako sa mga salakyan. Wala na ko labot kung masalaan ako nga carnapper o kung makawat. Nakapamuyayaw ako sa pinsar ko sa mga nasaksihan ko. Naglakat ang salakyan kag nabilin ako sa parking area nga daw matulo ng luha ko. Bilog nga gabi, hibi lang ang ginhimo ko. Pagkadason nga adlaw nakipagkita ako sa boyfriend ko, ginpamangkot ko siya and as expected, ginako niya ang tanan-tanan sa akon. Ginako niya nga nagapang-agi siya. Nagapang-agi ang boyfriend ko. May karelasyon siya nga Becky. Grabe, dumabuka ang dughan ko sa kasakit. Ang feeling bala nga, abi mo ikaw lang. Kag bilang isa ka babae, doble ang nabatsyagan ko nga sakit. Nga ang karibal ko, agi gali. Gusto ko siya tampaon, sumbagon, garamuson.
Pero tungod palangga ko siya, ginpakalma ko ang kaugalingon ko. Kaginbaton ko ang tanan, bisan pa masakit. Oo, ginbaton ko ang tanan, tungod palangga ko siya. Ginpamangkot ko siya kung nga kinahanglan niyang gid nga mga agi ang magpatol sa bading. Gina-explain niya sa ako ng tanan. Ang hambal niya, kinahanglan niya nga makipagrelasyon sa agi para makatapos siya sa pag-eskwela. Hindi na siya kuno kaya pa eskwelahon sa ginikanan niya. Kinahanglan niya nga magsakripisyo para makaeskwela pagid ang mga manghod niya. Abi mo gusto kong ginimo ko. Ginapiyong ko lang mata ko. Hambal niya sa akon samtang nagahibi. Sa sini nga punto, wala ko na mapunggan ang pagtulo sang luha ko. Pero ginbaton ko man siya gihapon sa pihak sang sakit nga nabatsyagan ko sa dughan ko. Amo ko na siya kapalangga. Ginpabayaan ko lang siya nga makipagrelasyon sa isa kaagi. Bisan adlaw-adlaw do ginakumos ang dughan ko. Bisan pa nga naganubo ang panulo ko sa kaugalingon ko, okay lang. Para sa future niya. Para makagraduate siya. Para may pangalawan siya. Para makapadayon sa pag-eskwela ang manghod niya. Hindi lang galian mo nang masakit, no? Mabalaan nga may karelasyon siya nga agi. Every time nga nagatawag ang bading sa iya, sa umpisa, todo pang tingog niya. Pero kung magbabay na siya, naghihinay ng tingog niya. As if hindi siya gusto nga mabatian ko, nga ginalambing niya ang bading. Nabatian ko siya one time nga nagahutik, I love you. Kung kaisa, tuparay pa kami kung magtawag ang bading. Feeling ko, replaceable ako. Even though I know that he loves me so much. Wala man siya nagkulang sa akon. He makes time for me. Nag-effort man siya gihapon para sa akon. Pero kung mag-text or call na ganing agi, every time nga nagatunog ng cellphone niya, nagapalayo siya sa akon. I know nga hindi siya gusto nga masakitan ako sa mabatian ko. Awkward, di ba? Nga sa atubang ko pa mismo sila nag-istoryahan na isang lover niya nga agi. Kag feeling ko, every time nga mag-istoryahan na sila, doon nalipay kid siya. Grabe, doon mawasak magid ang dughan ko. Pero ginakaya ko. Ginabaton ko ang tanan kay palangga ko gid siya. Isa kadlaw nag-text ang bading, ako ang nakabasa. Ginpamangkot niyang boyfriend ko kung saan o sila ko na makaon sa gwa. You know, madate sila. May nabasahan ako nga hindi amo nga daw masuli ang tiyan ko. Na-miss niya na ko no ang kwan sang boyfriend ko. Tapos mahatag daw siya kwarta nga kinahanglan sang boyfriend ko. Gusto ko siya replyan pero wala ako sang may mahimo. Tungod ang bading ang nagapa-eskwela sa iya. Wala ko kabalo. Do hindi na ako kapanumdum sang insakto. Kung asa diin, asa sano, nga makaya ko nga intindihon ang sitwasyon. Akoon ko nagapangimon ako, sa agi pa. Nagapangimon ako kay balaan ko sa kaugalingon ko nga hindi ko kaya tupungan ang pwede mahatag sang bading niya. Ang kaya ko lang mahatag pagpalangga kag pag-atipan. Pero siya, may mga material nga bagay pa. Hambal sang boyfriend ko, gamay na lang gid kunong nga pag-agwanta. 1 year na lang makatapos na siya. Gusto ko siya punggan each time nga makipagkita siya sa agi. Pero hindi pwede. Kung kisa makapanumdum ako, tani, kaya ko man ihatag ang mga kinanglan sang boyfriend ko. Para hindi na niya kinanglan mang agi pa. Ang shocking sa tanan, former teacher niya ang karelasyon niya. Former teacher niya ang agi. I have many reasons para bayaan ko ang boyfriend ko. Pero mas ginpili ko nga magstay kay palangga ko siya. Kag kinahanglan niya ako. Asa na rin na lang ako, madamo nga salamat. Love, Gail. Hi, loves! Nako, knows mo na bala ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Oh, feed supplement ini para sa mga sapat. Amo ini siyang iya nga itsura. This is a feed supplement para sa mga alaga ninyo nga sapat. Powder ini nga pwede ihalo sa pagkaon o kun tubig. Kompleto sa vitamin and minerals nga makabulig para mas mangin healthy, mapagsik, hindi stressed,
kag sakitin ang inyong mga alaga. Pwede sa baboy, manok, pato, baka, kanding, kalabaw o kon kabayo, 90 pesos lang per pack. For orders, please message King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page kag available man sa Shopee kag Lazada. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!